I-update nyo kaming tayong mga PhilHealth member dito po sa mga health benefit packages na in-expand po ng PhilHealth. Yes, oo. At nabanggit ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos Jr. Noong nakaraang SONA. Alam nyo, tuloy-tuloy po, Ma'am Cheryl, ang pagpapabuti natin ng benefit packages. Ang layunin natin, maramdaman ng mga pasyente, yun pong alagang PhilHealth. Yung bang bago sila lumabas ng ospital, kung hindi man buo, no, very substantial yung atin pong nasagot, no, sa kanilang gastusin, at kung meron silang out of pocket, kaunting-kaunti na lamang. Alam mo, nabanggit ni President Marcos Jr. ito, no, yung ating kidney transplantation package. Alam nyo, dati-rati ito ay mga 600,000 lamang, Pero nung pinag-aralan natin at as approved by the PhilHealth Board, ito'y nagre-range na po from 865,000 hanggang to as high of 2.1 million pesos. Alam nyo, kaya natin pinopromote ito sapagkat yung pagta-transplant, no, yung kidney transplantation, itinuturing talaga yan na gold standard na gamutan, no, when it comes to mga sakit sa bato. Kaya sana kung yung pasyente ay meron na po silang donor, wag na pong magdadalawang isip. Kaya pwede po kayong mag-avail ng Z-benefits natin for kidney transplantation dahil up to 2.1 million ang sagot na po ng PhilHealth dito. Hindi tayo natatapos sa kidney transplantation sapagkat alam niyo po ba, Ma'am Cheryl, na kapag yung isang pasyente, no, pinalitan na yung kanyang bato, habang buhay na po siyang iinom ng gamot, So kailangan ma-ensure natin na talagang magiging compatible yung kanyang bato. So tutulungan na susuportahan pa rin natin yung pasyente. Meron na po tayong post-kidney transplantation services at ito po ay nagre-range, no, sa mga bata. Meron tayong package na 1.7 million sa unang taon pa lang yan ng pagkatapos ng kanyang kidney transplantation. At sa mga susunod na taon, 810,000 mahigit yung atin pong isusuporta sa mga bata na nagpa-kidney transplantation. Pero kung adult, no, nakatatanda na yung pasyente, up to 671,800 for the first year ang sagot po natin, at sa mga susunod na mga taon, 621,000 mahigit ang ating sinasagot. Maaaring hindi nila matandaan, no, yung mga amount. Pero Ma'am Cheryl, suffice it to say, ito pa lang ang pinag-uusapan natin ay napakalaki na po ng ating sinasagot sa pagpapagamot, no, at pagpapa-opera sa bato, no, ng mga pasyente natin na may chronic kidney disease stage 5. Okay. Puntahan ko na po, Sir Ray, si Miss Paz. Hi, Miss Paz. Hello po, good afternoon. Good afternoon. Sige po, ano pong may paglilingkod ng PhilHealth sa inyo? Gusto ko lang kung malaman pagka kasi sinabi nila pagka na-ER ka, nako-cover na rin daw ng PhilHealth kahit na hindi ka ma-confine. Opo. Gusto ko lang malaman kung ano-anong mga cover dito kasi naging experience ko pagka na-ER ka, ang dami nilang kinukuhang mga laboratory na kung ano-anong ganyan. Kaya ang laki kaagad ng binabayaran. Kaya minsan natatakot akong pumunta sa ER. Kaya gusto ko lang malaman kung ano-anong mga naku-cover pagka na-ER. Opo. Sir Ray? Yes, Ma'am Paz, magandang hapon at salamat po sa inyong tanong. Magandang pagkakataon para maipaabot namin sa inyo at sa mga nakikinig sa programa ni Ma'am Cheryl. Yung pong nasusugod sa ER, no, department ng mga ospital, covered na po yan ng PhilHealth. Papasadahan ko lang ng mabilis kasi marami po ito. Yung pong mga diagnostic at mga laboratorio, halimbawa, yung arterial blood gas, yung blood typing, yung hemoglobin at iba pa, sa kabuuan may 99 tests, no, mga laboratory na binabayaran po natin sa ER, no, department. Yan po ay covered po. Meron din pong mga gamot at some therapeutics, halimbawa yung ampicillin,
yung pong omeprazole o tramadol. 3 lang po yung nabanggit ko, Ma'am Pasa, sapagkat kung iisa-isahin natin, ang dami. 187 kasing mga gamot ang meron tayong bayad, no, sa ER department. Pagdating naman sa mga imaging, no, may mga imaging services, meron po lahat-lahat 38 na mga imaging services. Kabilang na po dyan yung X-ray, yung ultrasound, yung CT scan. May bayad na rin po tayo sa mga yan. Nakikita ko dito sa listahan natin, halimbawa, Ma'am Cheryl, yung CT scan, abdomen, whole contrast, ang atin pong bayad dyan per use, 12,800 mahigit. So, example lang po yan. At syempre, meron pang ibang mga services, no? Mga ER department services. All in all, 14 services yan. Yung paggamit halimbawa ng defibrillator, yung paggamit ng mechanical ventilator, yung infusion pump. Lahat po yan ay meron na rin katapat na PhilHealth benefit. Kaya yung mga nasusugod po, Ma'am Pa, sa ER department ng mga levels 1 to 3 hospitals na accredited ng PhilHealth, meron na po na PhilHealth benefit po kayo. Ayun. Okay, marami pong salamat. Ayun po, Miss Paz. So, hindi na kailangan... Welcome po, Ma'am Paz. Kesa yung isipin na, naku, ayoko na magpa-ER, mahal na naman ang masisingil sa akin. Pero alam nyo na ngayon, Miss Paz, na nandyan yung PhilHealth. Meron at merong mababawas sa inyong bill po. Ayun. Okay. Ma'am Cheryl, idagdag ko na rin po, no? Opo. Idagdag ko na rin na kumbaga sabi, i-insist po natin ito, no? Kami po ay nagpalabas na ng paalala uli, siguro mga 2 months ago, na talagang dapat ito ay available na sa lahat ng accredited hospitals, levels 1 to 3 sa buong bansa. Kaya i-report niyo po sa amin kung sakasakali po na meron pong ospital na tatanggi po na ibigay yung ating outpatient emergency care benefit package, dun sa number na sinabi ko kanina, Ma'am Cheryl, doon po nila itawag at atin pong iimbestigahan. Alright. Okay, puntahan naman natin, Sir Ray. Ayan, meron pa naman tayong panahon. Yun namang konsulta package. Ngayon pala, ay yakap na siya ang tawag. Yes, Ma'am Cheryl. Ano po ba itong nabanggit mo konsulta yan, no? ulit at yakap? Sige nga po. Well, yung YAKAP, yan po ay Yaman ng Kalusugan Program. Ito po ang revitalized, pinagbuti at pinalawak na konsulta package. And with the redesign and improvement ng konsulta, minabuti natin na i-rebrand na rin yung tawag natin sa ating primary care benefit package. Kaya ngayon, Ma'am Cheryl, at sa lahat ng mga kababayan natin, ang tawag na po natin dito, YAKAP. At sana magpayakap po tayo sa PhilHealth kasi ang layunin natin dito, maalagaan po ang bawat Pilipino nang sa gayon maging malayo sa sakit. Yung dating libreng konsultasyon, yung pong mga laboratorio at mga gamot, yan po'y nadagdagan pa, Ma'am Cheryl. Yung 21 drugs and medicines, no, sa konsulta dati, yan po'y magiging 75 drugs and medicines na po. So napakahabang listahan yan ng mga essential drugs, no, and medicine na kailangan ng mga kababayan natin sa kanilang maintenance, halimbawa, o kaya may hika, no? So, in-expand natin yung coverage sa mga gamot. Yung laboratorio ay nandun pa rin po, Ma'am Cheryl. Pero ang kagandahan po nito ay meron na rin po tayong 6, no? 6 na cancer screening. At kabilang po dyan, yun pong kabilang dyan yung colonoscopy, kabilang din dyan yung sa liver, meron din po yung sa liver, 6 po lahat yan. At yan ay outpatient, Ma'am Cheryl. Ang kailangan lang ay dapat nireseta po sa atin yan. Dapat nireseta ng doktor natin doon po sa ating YAKAP clinic kung saan po tayo nakaregister. Kaya kung tayo po ay rehistrado na sa isang konsulta provider, yun na rin po yun. Sila na rin po ang ating YAKAP clinic o YAKAP provider. Okay. Ito pong YAKAP provider, kailangan bago ma-avail po, kasi pwede po dito, no, lahat ng PhilHealth members, kasama ang mga dependents.
Yes, tama ka, Ma'am Sherin. Ito po'y para sa lahat ng Pilipino at gusto kong bigyan ng diin. Hindi lang po ito para sa mga may sakit. Ito po'y para sa ating lahat. Yung Especially regular dun sa mga check-up. malulusog. Oo. 'Di ba? Oo, we don't call, yes, oo. Pwede kasi yung konsultasyon papasok dito, yung frequency ng mga check-up, yan ay dinedetermine na between the doctor and the patient, no? Pero suffice it to say, ay meron po tayo niyan, no, sa yakap. Pero hindi po sapat na may PhilHealth membership. Kailangan magparehistro pa rin? Correct, sapagkat ang kailangan natin para tayo ay ma-register doon sa yakap clinic na napili natin ay yung ating PhilHealth ID number of PIN. So mahalaga yon, Ma'am Cheryl, kasi ito talaga ang susi para tayo ay ma-register at para po tayo ay maka-avail nung libreng check-up at nung mga gamot, nung laboratorio at nung cancer screening. Okay. Ang tanong ngayon, Sir Ray, gaano na ba karami itong mga clinic na ito na accredited ninyo para ma-avail itong yakap program? Well, as we speak now, no, Ma'am Cheryl, meron tayong higit sa 3,300 na mga yakap clinics na accredited na, no, sa buong bansa. At ito'y patuloy pa nating pinararami. Hindi lang yan, Ma'am Cheryl, kasi meron na tayong gamot component, yung nabanggit kong 75 no, drugs and medicine. Yes. Yan ay kukunin na sa mga accredited na mga butika, ang tawag natin sa kanila gamot facility. Ngayon, bago ka pumunta sa gamot facility, kailangan yung reseta mo, yung reseta ng Yakap Clinic using the Gamot app. No? Kaya in the next 2 to 3 weeks, Ma'am Cheryl, mag-a-announce tayo sa ano-ano na yung mga butikang pupuntahan ng mga pasyente, ng mga kababayan natin na naresitahan ng mga gamot ng kanilang doktor sa Yakap Clinic. Okay. So, ayan mga kapatid, kailangan po magpa-register muna. And para din, alam nyo, nasa PhilHealth website naman po ba, yung mga possible na, syempre gusto namin yung malapit naman sa amin na clinic. Makikita ba namin yung buong listahan dyan? Oo. Actually, ito lang, sasamantalahin ko na, Ma'am Cheryl, kasi pwede po kayong magparehistro sa inyo pong mapipiling Yakap Clinic sa eGov PH app. No? So doon makikita nyo rin po yung listahan ng 3,300 mahigit na Yakap Clinics na yan ay dumadami pa. Ngayon, bukod sa eGov PH app, pwede rin tayong magrehistro, pwede rin natin makita yung kompletong listahan ng Yakap Clinics sa ating PhilHealth member portal na maaari po yung ma-access, no? Sa atin pong website. O kung hindi man, pwede rin tayong magparehistro, aasistihan po tayo ng mga kasamahan namin sa mga local health insurance offices sa buong bansa. At yung fourth option, kung may malapit na sa inyong Yakap Clinic, pwede na rin po kayo doon magparehistro, doon mismo po sa klinika. Puntahan ko, okay. Again, pwede po sa eGov PH app. Kaya dapat lahat tayong may mga cellphone na minsan dala-dalawa pa yan. Dapat i-download nyo na po yung eGov PH app. At sa mga susunod na episodes po natin dito sa Sagot Kita, ay mas himayin natin ano bang kagandahan ng app na ito. Napakarami po kasing benefits at pwedeng ito na lamang ang app basta government transaction or related na na mga kailangan i-transact or benefits na nasa eGov.ph app pala.